Mahina, mahina po boses mo. Po. Okay na po ba? Okay na po. Yan ako muna mga kapatid ang aking slide. Pwede po bang sino pong magbigay na sa ano natin? Mag-volunteer sa opening prayer natin mga kapatid. Ako dok. Sige po, go ahead. Okay, dear God, we come to thee. We thank thee for the goodness that you given to us. Thank you for this another a privilege of hearing thy thy word through Doc Aris. Lord, we pray that may thou give us knowledge, understanding from above, and as well as Doc Aris as he delivered the lecture or the wisdom from thee, dear Lord. May it be that your mercy and grace and the ministering of the Holy Spirit will be each one of us. Thank you for answering Yes, our prayers. In Jesus' name, amen. Maraming salamat Pastor Chavis at welcome back. Saan po ba tayo nung nakaraan? Ay, dito tayo. Okay. So, nung nakaraan mga kapatid ay dito po tayo sa leafy green proteins. So, base din sa ating pag-aaral ay maraming klase, no? Maraming klase ang plant proteins. At i-connect din natin mga kapatid kung ano ang benepisyo nito kung atin itong kakainin. Dito na tayo sa leafy green proteins. Ang function niya dito mga kapatid sa halaman, growth and development. Proteins and leafy greens are essential for plant growth and development, including cell division, tissue formation, and overall plant structure. At ginagamit din ito sa halaman bilang makapagano siya, no? Some leafy green proteins are involved in the process of photosynthesis, where they capture light energy and convert it into chemical energy, producing carbohydrates for the plant's energy needs. At ang pangatlong function niya, sa halaman, certain proteins in leafy greens play a role in defending the plant against pests, pathogens, and environmental stresses such as drought or UV radiation. At ang function naman niya sa katawan ng tao, leafy green proteins provide essential amino acids. At din itong pag-aralan mga kapatid, ano-ano yung mga essential amino acids. Necessary for human health, contributing to muscle growth, repair, and overall body function. Proteins and leafy greens, along with the phytochemicals, vitamins, and minerals, have been associated with a reduced risk of chronic diseases such as heart disease, cancer, and diabetes. Kaya mga kapatid, mapalad talaga tayo na tayo'y nag-aaral dito sa LCMBSI dahil nga ay
lumalalim po ang ating talakayan patungkol po sa phytochemistry. At lalo nating maintindihan kung ano yung mga phytochemicals na nasa loob ng mga halaman, ay mas lalo tayong gaganahan sa pagkain nito at lalong anong tawag dito? Yung ma-reset yung mga sitting ng ating isipan, mga kapatid, lalo na po sa ating diet, no? Kasi kung mag-vegetarian ka, tapos wala kang kalam-alam kung ano mga benepisyo sa kinakain mo, minsan ay hindi ka magiging consistent nito at babalik ka talaga sa pagkain ng mga karne. Kaya kung sa pag-aaral dito, pagtuunan talaga ng pansin at ipagfokusan talaga natin, mga kapatid, para po mas lalong lalawak po ang ating mga kalaman patungkol po sa mga halaman, para magiging consistent po tayo lalo na sa ating pagtuturo. Dahil dito sa phytochemistry at pharmacognosy ay maintindihan natin ano ba ang function nitong klaseng phytochemical sa katawan ng tao, saan ito makukuha. So ganun po, mga kapatid. Including leafy greens in the diet can help with the weight management due to their high protein and fiber content, which promotes satiety and reduces calorie intake. Some leafy green proteins may help regulate blood sugar levels, making them beneficial for individuals with diabetes or insulin resistance. Leafy greens contain proteins that contribute to bone health by providing essential amino acids and minerals like calcium, magnesium, and vitamin K. Ano-ano naman ang mga phytochemicals meron sa mga ganitong kasing halaman? Phytochemicals and pharmacological properties. Meron siyang antioxidant activity. Leafy green vegetables contain phytochemicals such as flavonoids, carotenoids, and phenolic compounds, which have antioxidant properties that help protect cells from oxidative damage. Anti-inflammatory effects, meron din siya. Certain phytochemicals found in leafy greens have anti-inflammatory properties which may help reduce inflammation and lower the risk of chronic diseases. Kung ayaw natin na malalala yung mga sakit natin, so yung diet natin, mga kapatid, no, itutuon natin at ang pagkain natin ay yung mga madahon, mga kapatid. Detoxification. Some leafy green proteins and phytochemicals support the body's natural detoxification processes, aiding in the elimination of toxins and harmful substances. Nakakatulong din siya na ma-expel ang ating yung mga pumasok sa atin sa pamamagitan ng ating iniinom, sa pamamagitan ng ating kinakain, sa ating environment, no? Nakakaano yun siya, isa yung mga daan yun sila kung papaano sila nakapasok sa ating katawan. Minsan din sa sobra nating stress. Immune support. Components of leafy greens may support immune function, helping the body defend against infections and diseases. Health benefits. So ito yung mga leafy greens vegetables contain various types of proteins. It's contributing to human health in different ways. While it's challenging to categorize leafy green proteins into distinct types, some common example include spinach proteins. So ito yung, ano ba to sa Bisaya? No? Alugbati.
iwan ko kung hindi ko alam kung anong ibang tawag nito dito sa Pilipinas. Dito kasi sa Bohol ay alugbati. No, merong makulay nito, yung may violet at itong green mga kapatid na kulay. So malalaman nyo na mataas sa phytochemicals ang isang halaman, no, sa pamamagitan sa kulay ng dahon. So kung gusto nyo ng mas matapang, potent na phytochemicals at madaling mag-effect ito sa inyong mga katawan, sa ating mga katawan, piliin po natin yung mga dark color, yung mga may kulay mga kapatid, no? Katulad ng ng rice, di ba? May white rice. Pero nung dumating ang inintroduce sa market yung black rice, red rice, pink rice, so pumili ang tao doon sa pink rice, red rice, and black rice. Bakit po? Dahil mataas po siya sa antioxidant properties. At nakakatulong talaga siya kaysa doon sa white. Kasi ang white po ay mababa po siya talaga sa fiber. Habang ang ibang kulay, yung may makulay na rice ay yun po ay matataas sa kanyang phytochemical contents. At ito din sa spinach, no? May proteins din siya, pero kung ano mga kapatid, mas pipiliin ko yung violet. 'Di ba? Meron pong violet nito. Sino po bang merong tanim na violet na alugbate? Spinach is rich in essential amino acids. Yes. Kumusta yung natin dyan? Parang putol-putol ata. Spinach okay. Spinach is rich in essential amino acids, vitamins, and minerals, supporting muscle growth, bone health, and overall well-being. So yun po ang kanyang health benefits kung atin po itong kakainin mga kapatid. Phytochemicals, anong meron? No? Or yung tinatawag na bioactive compound or yung tinatawag na plant chemicals. Spinach contains phytochemicals such as lutein, zeaxanthin, and beta-carotene, which promote eye health and protect against age-related macular degeneration. So kung gusto niyo po na mas maliwanag ang buhay, sa inyong mga nakikita mga kapatid, maaliwalas ang paningin, so kain po tayo ng maraming spinach kasi mataas po ito sa lutein, no? Isang klase po ng phytochemical na nakakatulong po sa magandang eyesight, no? Magiging klaro na po yung hindi klaro. At itong zeaxanthin and beta-carotene. At ito ding kali. Kali is nutrient-dense leafy greens, green rich in protein, calcium, and vitamins A and C and K. It supports immune function, bone health, and skin health. So maganda talaga ito mga kapatid. Pero bihira lang ito dito sa Bohol. I don't know dyan sa inyong lugar. Ang phytochemicals na meron ang kali ay tinatawag na glucosinolates, which have anti-inflammatory and anti-cancer properties, and chlorophyll, which supports detoxification. So kung may kali, magtanim kayo mga kapatid kung meron man at gawing salad. Kung kayang kainin na raw, so yun po para po na hindi po man-neutralize sa pamamagitan ng high temperature yung mga sensitive na mga phytochemicals. Kasi meron kasi na hindi pwede mong i-expose or lutuin sa high temperature dahil nga rin ay man-neutralize yung mga
sensitive na mga phytochemical na mawala ang kanyang bisa pag ito'y isasalang sa mainit, mga kapatid. Itong Swiss chard or Swiss chard. Ano ito, mga kapatid? No? Swiss chard is packed with protein, vitamins, and minerals supporting muscle function, heart health, and digestion. Kasi mataas ito sa fiber. Kaya kung sino yung mga kapatiran natin na madali lang silang mag-constipate, no? So ito lang ang kanilang kakainin, mga kapatid. Ang phytochemicals na meron ang Swiss chard contains phytochemicals such as betalains, which have antioxidant and anti-inflammatory properties, and syringic acid, which may help regulate blood sugar levels. So kung mataas po ang iyong blood sugar, mga kapatid, no? Isalin nyo lang ito sa inyong ulam, gawing salad, kung kaya nyo ang raw, then isama nyo ito para ma-regulate po ang inyong sugar. At itong collard greens proteins. Collard greens are a good source of protein, fiber, and vitamins A, C, and K. They support bone health, digestion, and immune function. Ang phytochemicals na meron ito ay ang tinatawag na kaempferol and quercetin, which have antioxidant and anti-inflammatory effects, and sulforaphane, which may help prevent cancer. So maganda talaga ito, mga kapatid, no? Kaya ito yung mga kinuha nating mga example dito sa leafy grain proteins para po na maisama na natin sa ating pagkainan. Ito namang romaine lettuce. Romaine lettuce is low in calories but rich in protein, vitamins, and minerals, supporting weight management, heart health, and hydration. At ang phytochemicals na meron ang romaine lettuce ay kaempferol and quercetin, which have antioxidant and anti-inflammatory properties, and nitrate, which may help lower blood pressure. Itong arugula. Arugula is a nutrient-dense leafy green rich in protein, vitamins A, C, and K, and calcium, supporting bone health, immune function, and skin health. Ang phytochemicals na meron ito ay yung tinatawag na glucosinolates, which have anti-inflammatory and anti-cancer properties, and chlorophyll, which supports detoxification. Ngayon, ito tayo sa tuber proteins. Tubers such as potatoes and sweet potatoes contain proteins that serve important functions. Yes? Yung previously na mention mo na anti-inflammatory. Yes. Tsaka rich sa chlorophyll. Yes po, yes po. Ano bang gagawin doon? Extract ba natin yon o kakainin? Ganito kasi ang importante talaga sa mga gulay at sa prutas, sa kahit saan ano paman, yung kanyang juice. Kasi nandoon po yung mga potent phytochemicals. So para sa akin, kahit ako dito, ang misis ko pag may hindi maganda ang kanyang anong tawag dito, pag nilagnat siya, so kumukuha ako ng mga dahon at ini-extract ko yung green talaga. Siguraduhin lang po na hindi contaminated yung mga utensils na gagamitin.
at yung tubig na gagamitin mo. Kung kaya mo na ma-extract talaga yung kanyang anong tawag dito? Yung kanyang juice. So, yun ang pinaka mainam at maganda na inumin. Kung meron kang honey, pwede mong ihalo sa honey. Anong gagawin natin para ma-extract yan? Ang sa akin dito, Doc, ang ginawa ko, kasi ang dahon naman ay madaling mo siyang mapiga, no? I-crush mo siya, no? I-crush hanggang maano talaga siya, lalabas yung kanyang pinaka pure na juice, yung ano talaga. Tapos ipiga mo siya sa anong tawag dito, sa malinis na tela. Pagkatapos, iano mo siya para hindi masyado mo maano yung lasa. Minsan ang mga dahon depende din sa ano, may aromatic, meron ding wala siyang amoy. At meron namang aromatic na hindi talaga siya masangsang siya sa ating ilong. So ang ginawa ko ay honey, no? I-dilute ko siya sa honey, lagyan ko siya ng honey para naman ma-neutralize yung kanyang lasa, kung mapait man siya or kung ano man ang kanyang lasa, depende doon sa dahon. So ma-neutralize siya dahil doon sa tamis ng honey. Kahit yung ano po, Anong plants yun? kadalasan dito sa Yung na-mention mo ngayon, anong plants? itong merong mga chlorophyll, itong arugula, itong romaine lettuce, meron din siyang itong isa. Okay? Natin. Yung na-mention mo na halaman, ano yun? Balik na. Dito Swiss po chord, sa slide. Oo, sa slide. Na-mention mo kanina na may anti-inflammatory. Kasi ang problema ko talaga is inflammation eh. Chronic inflammation eh. So, Kadalasan ang ano ko, Doc, ang sa akin kasi kasi, makapag-exercise ng maayos kasi mga exercise lang ako pag kinabukasan, ano na, sakit na yung katawan ko, sakit na yung mga paa ko. So, kailangan ko ng mga pagkain na mayroong anti-inflammatory effect at saka yun na nga, chlorophyll eh, para medyo itong anim na example dito, Doc, ay may mataas po ito sa anti-inflammatory at anti-cancer properties dahil sa kanyang taglay na mga phytochemicals na puno siya dito, ano? Puno siya or ano ba rich tayo siya sa ano? sa Paano ano ba po? natin ma-acquire yung ganun ng mga plants? Saan natin mabibili? Itong spinach, alugbate, so common ito dito sa Pilipinas. May Pero I don't know, anti-inflammatory ba yan? ano po? May anti-inflammatory ba yan? Yung spinach? Ang spinach po, itong lutein, zeaxanthin, and beta-carotene, which promote eye health and protect against age-related macular degeneration. Pero sa ibang sa ibang pag-aaral din, mataas din ito sa anti-inflammatory properties. Dahil nga rin ang spinach ay makonsider din siyang superfood. Pero mataas din po yung niya, potassium. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamataas talaga na potassium ay yung cat's whisker. Kasi pag mataas ang potassium, hindi din maganda sa heart eh. Yes po, yes po. Pero maano mo naman, Doc, pag ma-consume mo na yung may impact naman din siya, may effect naman din siya pagkatapos mong intake. So kung nakikita mong may masamang epekto, so wag mo siyang gamitin. O di kaya anong tawag dito, ibaba mo yung kanyang dami sa pag-inom or dosage.
So, hindi pala totoo yung sinasabi nila na walang side effects ito kasi natural ito natural. Ako po ay hindi Yun ang naniniwala sa palaging ganyan. sinasabi ng mga nagbebenta ng mga products na ay natural ito sir, wala itong side effects. Hindi po ako naniniwala ng ganyan dahil sa lumalalim at tumagal ang aking pag-research talaga patungkol sa mga phytochemicals ng mga halaman ay meron talaga siyang mga anong tawag dito, epekto. At masasamang epekto pag ito'y hindi mo siya napag-aralan ng maigi, at the same time hindi mo hindi mo nalalaman kung ano yung mga phytochemicals, na yung phytochemicals ay may bad effect para sa iyo dahil sa yung karamdaman. At meron ding hindi din siya pwedeng isabay sa pag-inom sa mga synthetic dahil nga din siya ay pipigil doon sa ah, anong tawag dito? Pipigil po siya doon sa mga ah, ah, anong tawag dito? Yung function ng iniinom mong synthetic. Kaya ako talaga sa aking mga ano dito, pag mag-prescribe talaga ako ng mga halaman, ay binigyan ko talaga sila ng gap. 1 hour hanggang 2 hours gap bago sila iinom ng kanilang maintenance para po nasa safe side po tayo na wala pong mapipigilang epekto sa katawan ng tao, o di kaya ang tao ay uminom para sa blood pressure dahil mataas po talaga siya. Pero isinabay niya doon sa isang halaman na pumipigil siya sa epekto ng pressure sa dugo. Ngayon, napigilan, imbis na pag-inom niya sa kanyang maintenance, anong nangyari? Inatake siya ng high blood dahil sa kanyang ininom na halamang gamot. Kaya kung pag-aralan talaga ang mga halamang gamot, meron talaga siyang makapagbigay talaga siya ng pag-neutralize doon sa mga synthetic. Kaya kadalasan kung magre-research tayo, makikita natin yung mga research output ng mga scientists na ipinag-ano talaga nila na wag isabay, no, wag isabay sa pag-inom sa synthetic pag gagamit ka ng mga halaman. Di po ba maganda Dok kung kung sa bagay wala namang wala bang yung lecture mo ay wala bang indications, for example anong tawag nito, spinaches, no? Spinach is good for Meron example po lang tayo, ito, no? Doc. Example lang itong gusto kong ito yung gusto kong kung sa akin lang ba, no? Spinach. So itong spinach, bakit siya magaling na balit siya nakakapagpagaling ng hindi to sample lang naman ito bakit siya nakakapagpalig ng lagnat o kung anong sabihin natin arthritis. Okay. So ganito yung mga mga chemicals o phytochemicals na nandyan na tumutulong para tayo ay gumaling sa pamamagitan ng halaman na ito. However, ito naman din yung contraindication. Para Yes po, Doc. Kasi ito mayroong kasing ano natin. mayroong contraindication. Yes po, yes po. Ito kasing inano natin kasi nakafocus tayo sa plant ano tawag dito, leafy green protein. So kinuha natin po yung mga example po na mga mayaman po sa protina na mga halaman. Pero meron din po tayo na focus po tayo doon sa isang halaman talaga, at kung ano ang ano yung mga mga ipinalabas na pag-aaral patungkol sa isang halaman. Nandoon na yung mga contraindication, ano yung mga
ano yung hindi pwede, sino hindi pwedeng mag-inom. Meron po din tayo niyan na ano. Pero itong Yung nandito subject, po na mga example, subject ba tayo kinuha na lang po yung nating example dahil protein po siya. meron ba tayong meron ba tayong subject diyan na yun ang emphasis natin, yung indication at saka contraindication. Yes Parang po, maganda meron yun po eh. sa dito sa subject na ito, Doc. Kasi yun ang gusto kong gusto kong malaman na kasi 'di ba pharmacognosy ito. Yes po, yes po. So kumbaga sa doktor pa, memes. Memes. Ah, alam niyo na yung memes, no? Ang memes ay listahan ng mga gamot, no? So for example, hypertension, nandyan yung lista ng mga gamot at saka supplier ng mga gamot at sino nagbibinta, sino nagmamanufacture ng gamot na yan. Tapos ito ang indication, ah, ito ang contraindication, no? Tapos mayroon hindi ko lang makuha kung anong meaning ng memes. So, mas maganda po siguro yung yung suggestion ko kung magkaroon tayo niyan dito sa ating sa ating course, sa ating subject. Kung magawa natin yung ganun na parang mayroon din tayong memes pero plants, no? Yes, yes po, Doc. Memes, Yes po, Doc. plant para mas mas mabibenefit natin talaga in a shorter possible time. So nasa atin na kung paano naman tayo mag-resita niyan kung makagraduate na tayo dito. Yes po, Doc. Maraming salamat po, Doc. Sa sinabi ko na po na itong mga sample lang po natin dito, kinuha lang po natin itong mga halaman na ito dahil po nabilong po siya sa leafy green protein. Kaya nakikita natin po sa slide na nakatuon po siya kung anong mga halaman na mataas po sa protina. At meron din tayong pag-aaral dyan patungkol talaga sa mga halaman kung ano yung mga bagong tuklas ngayon na natuklasan na mga phytochemicals na nasa specific na halaman po. Okay, salamat. Yes po, yes po. Okay, dito na po tayo sa tuber. Tubers such as potatoes and sweet potatoes contain proteins that serve important function for both plants and humans. Function niya sa kanyang sarili, tubers act as a storage organ for plants, storing energy in the form of starch and the nutrients to support plant growth and development, particularly during periods of dormancy or stress. Kaya kung maano siya mga kapatid, ma-stored siya ng matagal, ay tutubo po siya, no? May sisibol. No, may sisibol siyang dahon dahil po nandoon po ang kanyang mga nutrients sa loob ng o sa Bisaya pa unod. Function ito sa ating katawan, tubers are a valuable source of dietary protein for humans. Along with carbohydrates, vitamins, and minerals, protein from tubers helps support muscle function, tissue repair, and overall growth and development. Ang mga antioxidant, ang phytochemicals siya mga kapatid, nandito po, contains various phytochemicals with antioxidant properties including polyphenols. At example nito sa polyphenols ay chlorogenic acid and anthocyanins. And carotenoids, beta-carotene, which help neutralize harmful free radicals in the body and reduce oxidative stress. Anti-inflammatory compounds. Some tubers contain compounds with anti-inflammatory properties such as flavonoids and saponins, which may help reduce inflammation and lower the risk of chronic diseases.
naman ang kanyang pharmacological properties. Certain phytochemicals found in tubers such as anthocyanins and flavonoids have been associated with improved cardiovascular health, including reduced risk of heart disease and stroke. Meron din siyang anti-cancer properties. Some studies suggest that phytochemicals present in tubers such as beta-carotene and chlorogenic acid may possess anti-cancer properties by inhibiting the growth of cancer cells and promoting apoptosis or programmed cell death. At meron din siyang anti-diabetic activity. Certain tuber extract have shown potential in managing blood sugar levels and improving insulin sensitivity, attributed to their phytochemical composition and fiber content. Ito yung mga example, mga kapatid. Yung potato are good source of high quality protein containing essential amino acids necessary for muscle repair and growth. They also provide complex carbohydrates for sustained energy and various vitamins and minerals, including vitamin C, potassium, and vitamin B6. Pero kung ikaw ay may mataas na po ang iyong blood sugar, mga kapatid, ay minus-minusan ninyo, no? Huwag kayong masyadong kakain ito kasi starchy po ito. Ibig sabihin, carbohydrates, and carbohydrates is sugar. Phytochemicals. Anong phytochemicals? Meron ang potato. Meron siyang tinatawag na chlorogenic acid, anthocyanins, lalo na dun sa mga purple varieties. Mataas po siya, no? Yung mga purple. And carotenoids in yellow and orange varieties. Yan mo makikita kung gusto mo ng chlorogenic acid and anthocyanins, ay pipili po kayo ng purple na potato. Pero kung gusto nyo ng carotenoids, ay yung yellow and orange varieties ang inyong kukunin, kakainin, which have antioxidant and anti-inflammatory properties. How about sa sweet potato? Sweet potato are rich in proteins and provide array of essential nutrients, including fiber, mataas siya sa fiber, vitamins, A and C, potassium, and manganese. They offer numerous health benefits, including improved digestion, enhanced immune function, and support for healthy vision and skin. Pero kung mataas ang iyong sugar, bawas-bawasan yung pagkain ng potato, sweet potato. Sweet potatoes contain phytochemicals such as beta-carotene, anthocyanins, and quercetin, which possess antioxidant, anti-inflammatory, and immune-boosting properties. Yan po ang mga example po ng tuber proteins. Itong yam. Yams are a good source of protein and complex carbohydrates, providing sustained energy and supporting muscle function and repair. They are also rich in dietary fiber, vitamin C, and potassium, promoting digestive health and heart health. Ang kanyang mga phytochemicals, no? Meron siyang tinatawag na diosgenin at saponins and flavonoids, which may have anti-inflammatory, antioxidant, and cholesterol-lowering effects. Yan po ang benepisyo na makukuha natin sa yam. At ito namang taro. No? Taro root is a nutritious tuber rich in protein, fiber, and essential nutrients like vitamins A and C, potassium, and magnesium. It supports digestive health, provides sustained energy, and contributes to overall well-being. Meron din siyang beta-carotene na phytochemical
at polyphenols and flavonoids, which have antioxidant, anti-inflammatory, and immune modulating properties. Ano lang po tayo mga kapatid sa primary metabolites. So ito pa yung mga ibang mga botanical origins in proteins contains of major tubers, tuber crops. So dito makikita nyo dito, nandito na rin ang cassava, no? At yung mga inano natin kanina, diniscuss natin kanina mga kapatid. So dito tayo sa oilseed proteins. Dahil merong 6 na proteins po ang plant proteins. Oilseed proteins derived from seeds such as soybeans, sunflower seeds, and flax seeds play essential roles in both plant growth and human nutrition. Oilseed proteins serve as a source of amino acids and energy for seed germination and plant growth. They provide essential nutrients to support the development of new plant tissues, including leaves and stems and roots. Oilseed proteins also play a role in seed storage, or SS, or TOS, providing a reserve of energy and nutrients for the developing plant embryo. Ano naman ang function niya dito sa ating katawan? Oilseed proteins are valuable sources of high-quality dietary protein containing all essential amino acids necessary for human health. They support muscle repair and growth, help maintain bone density, and contribute to overall cellular function. Oilseed proteins are also rich in healthy fats, vitamins, and minerals, providing additional nutritional benefits to the diet. So ano ang mga halimbawa ng oilseed proteins? So itong isa dito, itong soybeans, mga kapatid. Ang phytochemicals na meron siya na makukuha mo kung kakainin ka, kapatid, or inumin, isoflavones, na meron siyang genestins, diadsins, phytosterols, saponins, flavonoids. Pharmacological activities, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, cardioprotective, estrogenic effects. Health benefits niya sa ating katawan, cardiovascular health due to cholesterol lowering effects, menopausal symptom relief, bone health due to estrogen-like effects, potential cancer prevention. Ang adverse effects niya, mga kapatid, no? Allergic reactions, in rare cases, digestive issues, flatulence, bloating. No? Kung ikaw ay, lalo na pag hindi masyadong luto, no? Yung ininom mong soy milk. Potential interaction with thyroid function due to goitrogenic compounds. So kung ikaw ay may goiter, kapatid, no? So bawas-bawasan niyo ang pag-inom. Contraindications, individuals with soy allergies or thyroid disorders should exercise caution or avoid soy products. How about the sunflower seeds? Kasi under ito sa oilseed proteins. May vitamin E, yung tinatawag na tocopherols, phytosterols, polyphenols. No, ang pharmacological activities niya, antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, potential anti-cancer effects. Benepisyo niya sa ating katawan, cardiovascular health due to cholesterol lowering effects, skin health due to vitamin E content, anti-inflammatory effects. Yun po ang mga benepisyong makukuha natin pag lagi tayong kumakain ng sunflower seed.
Ano naman ang adverse effects niya sa ating katawan? Allergic reaction, no? Rare lang 'yan. Calorie dense may contribute to weight gain if consumed and exist. Kung mapadamihan mo sa pagkain ay baka sa isang buwan nagtimbang ka na ng nag-add-on ka na ng 5 kilos. Contraindications. Individuals with sunflower seed allergies should avoid consumption. Isa pang example ng oilseed proteins, itong canola or rapeseed. Meron siyang phytosterol, tocopherols, and polyphenols. Ang pharmacological activities nito ay antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective. Magkapare-pareho lang sila ng sunflower. At ang adverse effect niya ay ito, allergic reaction, rare, potential interaction with blood thinning medication. So kung umiinom kayo ng blood thinning medicine, then huwag kayong inom nito. Contraindications. Individuals with canola seed allergies or taking blood thinning medication should use cautious. How about palm? Dahil under ito sa oilseed proteins, meron siyang lauric acid, phytosterol, tocotrienols. Ito yung mga phytochemicals niya. At ang kanyang activities, antioxidant, anti-inflammatory. At ang benepisyo na makukuha natin ito sa pag-consume nito, skin health, due to lauric acid content, potential cardiovascular benefits due to tocotrienols, antioxidant effects. Meron din siya. Ang kanyang adverse effects, calorie dense, may contribute to weight gain if consumed and exists. Doon sa Africa, no, ito yung inano nila mga kapatid, no? Ini-extract lang nila. Hindi dito sa Pilipinas ay ginawang oil ito, no? Pero doon sa ini-extract nila itong tawag dito bunga nitong palm at inalagay sa mga kanilang mga ulam. So meron din siya potential impact on cholesterol levels due to saturated fat content. Individuals with palm kernel allergies or predisposed to high cholesterol should use caution. So mataas din ito sa saturated fat. Bakit nalagay ito dito? Dahil example po ito sa oilseed proteins. So how about sa coconut? Ang coconut po sa India ay tinatawag na tree of life. Dahil marami silang makukuha ditong benepisyo. Dito din sa Pilipinas, I don't know kung ngayon nag-consider as tree of life ng coconut. Pero sa ibang bansa ay tinatawag itong tree of life. Meron siyang lauric acid, magkapare-pareho sila sa palm, no? Phytosterol at polyphenols. 'Yun ang kanilang mga pangunahing mga phytochemicals. At ang kanyang kanilang pharmacological activities, antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial due to lauric acid content. At hindi na itong pag-aralan mga kapatid, itong mga pharmacological activities. Ano ang mga functions nito? Health benefits, skin and hair. Health due to lauric acid. Potential antimicrobial effects against bacteria, viruses, fungi. Antioxidant effects. Kaya pinakamabisa po ito kung gawin ninyong probiotic sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang virgin coconut oil. Virgin oil. Dahil yung virgin coconut oil or VCO, potent po talaga yan na pampatay sa bacteria, viruses, and fungi. Kaya nung kasagsagan ng COVID, talagang maraming gumagamit ng PCO dahil subok na po na maano siya sa virus.
Ang adverse effect niya sa ating katawan, calorie dense, may contribute to weight gain and if consumed and exist. Potential impact of cholesterol levels due to saturated fat content. Pag ito'y madaan na mga kapatid sa apoy. Contraindication, individuals with coconut allergies or predisposed to high cholesterol should use caution. Pero parang dito sa Pilipinas, wala pa akong narinig na allergy siya sa sa coconut. Siguro doon sa mga lugar na kung saan ay hindi tumutubo ito, no? Yung mga tao na bihira lang makakain, siguro yun ang kanilang tinatawag, yun ang chemical reaction doon sa kanilang katawan. How about sesame seeds? Napasama dito dahil part po ito siya, kapabilang siya sa oilseed proteins. Meron siyang linans, no, na tinatawag na sesamin. Yung kanyang tinatawag na bioactive compound, phytosterols and tocopherols. Antioxidant, anti-inflammatory, potential cholesterol lowering effects. Yun ang kanyang pharmacological activities. How about sa kanyang health benefits kung ito'y ating i-consume? Cardiovascular health due to potential cholesterol lowering effects, antioxidant effects, and potential anti-inflammatory effects. At ang adverse effects niya sa ating katawan, kung tayo ay allergy nito, allergic reaction, calorie dense, may contribute to weight gain if consumed exists. Individuals with sesame seed allergies should avoid consumption. Pero bihira lang ito mga kapatid. About itong cotton seed. Cotton seed, meron siyang tinatawag na gossypol, isang toxic compound, phytosterol. Meron ding phytosterol. So dalawa ang kanyang nangungunang mga phytochemicals. Ang pinaka-delikado dito yung kanyang tinatawag na gossypol. Limited pharmacological benefits due to gossypol toxicity. Wala kasing gumagamit nito or in-intake ito dahil nakakalason talaga. Dahil potent talagang nakakalason itong gossypol na isang phytochemical or tinatawag na phytotoxin. No? Phytotoxin, ibig sabihin nakakalason na chemical mula sa halaman. Pag sapotoxin, yung sapunin na nakakalason, yung bumubula na nakakalason. So, adverse effects, gossypol toxicity may cause gastrointestinal issues, reproductive system effects, cardiovascular effects. So dahil ang titirahin niya mga kapatid, itong mga ng babae at sa lalaki. Kaya minsan doon sa Africa, kukuha lang sila ng maliit or kunti na cotton seed at ginawa nilang pang abort o di kaya pang hindi sila magka-anak. Pero kung maramihan nito mga kapatid ay talagang malalason talaga ang tao. Not recommended for human consumption due to gossypol toxicity. So ngayon, ito yung pag-aralan natin mga kapatid. Itong plant proteins are incredibly diverse and they can be classified into various types based on their structures, functions, and sources. Some common types of plant proteins include albumins. Ano itong albumin? Albumin is found in both plants and animals, including humans. So tayo din, ang ating katawan din makapag-produce nitong albumin. No? Pero minsan, kung magka-problema po ang ating katawan, so hindi na siya makapag-produce ng albumin. Kaya kailangan nating mag-intake or kakain ng mga plant-based or mga plant source na merong albumin. Water-soluble proteins found in seeds and other plant tissues, serving as storage proteins and contributing to the nutritional value of plants. Ang function niya sa halaman, in plants, albumin serves various functions, including storage of amino acids. Pagkatapos nitong proteins, mga kapatid, dito tayo papasok sa
pag-aaral patungkol sa amino acids. Nitrogen transport and defense against pathogens. It is primarily found in seeds where it acts as a source of nutrients for the growing embryo during germination. Albumin also plays a role in regulating osmotic pressure within plant cells. Ano naman itong osmosis or mga kapatid? Is a fundamental process in plant physiology essential for water uptake, cell expansion, nutrient transport, and adaptation to environmental challenges. Types of albumin. Plants' albumin proteins are classified based on their amino acid sequences and structures. They may vary between different plant species. In humans, sa tao naman, there is a single major type of albumin known as serum albumin, which is the most abundant protein in human blood plasma. Ito yung iba't ibang klase ng albumin sa halaman. In plants, albumin is present as a 2S albumin or seed storage protein in seeds. Example, itong leucine in barley, wheat in rye. No, makikita siya or makukuha siya sa nitong mga halaman na ito, barley, wheat and rye. Leucine is one of the essential amino acids. Ibig sabihin, yung essential amino acid na leucine, hindi po makapag-produce ang ating katawan ng leucine. So, kailangan nating kumain ng merong leucine. Meaning, it can be synthesized by the body and must be obtained from dietary sources. It plays a crucial role in protein synthesis and muscle growth, making it particularly important for athletes and individuals engaging in resistance training. Leucine is found in various protein-rich foods such as meat, dairy products, eggs, and legumes. It is not a protein itself but rather a component of proteins. Component lamang siya ng protein, plant protein, itong leucine mga kapatid, na isa sa tinatawag na essential amino acids. How about legumelin? Legumelin. No, makikita siya or makukuha siya sa pea, soybean, and cowpea. Legumelin is a protein found in legumes. Kaya tinatawag siyang legumelin. No? Galing sa salitang legumes. Particularly in the seeds of leguminous plants such as peas, beans, and lentils. It belongs to the family of seed storage proteins which serve as a source of amino acids and energy for the developing plant embryo. Legumelin helps provide essential nutrients to support the growth and development of the plant seedling. It is primarily involved in seed germination and early seedling development. So yun ang kanyang function sa kanyang sarili mga kapatid. How about dito sa ating katawan? Paste. Dito tayo. Or pastein and kidney bean. Pastein is a protein found in the seeds of leguminous plants, particularly in the Physalis species, which includes common beans such as kidney beans, pinto beans, and black beans. So mataas po itong mga klaseng bean na ito mga kapatid. It belongs to the family of seed storage proteins or TOS or SS, which serves as reserve of amino acids and energy for the developing plant embryo. So itong mga buto-buto mga kapatid, no? Mataas, marami talaga, meron talagang mga amino acid, no? Nakapaloob talaga dito ang amino acid, kaya pagdating ng pag maano siya ng temperature at kung atin ang itatanim,
No, tutubo talaga siya kasi nandoon po siya yung tinatawag na reservoir, no? Kung sa mga friends pa mga kapatid, reservoir. Pero dito sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, walang pakialam ang mga tao kung ano ba yan, no? Ang tawag nila is, lalo na sa amin dito sa Bohol, is reservoir, no? So ngayon, kaya tutubo lang siya kahit wala siyang wala siyang anong tawag dito, wala siyang roots. Tutubo siya kasi nandoon ang mga amino acids sa loob ng buto. Paislin helps provide essential nutrients to support the growth and development of the plant seedling. Like other seed storage proteins, paislin plays a role in seed germination and early seedling growth. How about resin? Resin is classified as a glycoprotein. Ano naman itong glycoprotein? Is a type of protein molecule that has carbohydrates plus sugar, no? Chain attached to it. So meron siyang sugar from the word glyco plus protein. So composition po ng dalawang phytochemicals mga kapatid. Kaya tinatawag siyang glycoprotein. The protein portion of resin is responsible for its toxicity, as it disrupts cellular processes and can cause severe illness. Or resin is present in the seeds of the castor oil plant or Ricinus communis, ang scientific name ng castor. And its toxic properties help protect the seeds from being consumed by animals. Kaya ang mga hayop ay hindi kakain nito kasi alam nila pagkakain sila, bubula talaga. Ang unang epekto ay bubula ang kanilang mga bibig. Kasi po mataas din ito sa sapunin. When ingested by animals, resin interferes with the cellular protein synthesis, leading to cell death and tissue damage. This deterrent effect discourages animals from eating the seeds, thus safeguarding the plant's reproductive structures. So how about sa epekto sa ating katawan? Resin is a highly toxic protein found in the seeds of the castor oil plant or Ricinus communis. It is considered one of the most lethal naturally occurring toxins or phytotoxins and can cause severe poisoning if ingested, inhaled, or injected. Resin works by inhibiting protein synthesis in cells, leading to cell death and tissue damage. It has been used in bioterrorism, no? And as a poison in criminal activities due to its potency and ease of access. Madali lang siyang makuha at ma-extract tapos i-inject doon sa mga tao, no? Kasi ito mga kapatid, hindi ito bawal ipasok sa mga airport kasi hindi naman ito anong tawag dito? Katulad ng mga anong tawag dito? Ng cocaine. Kaya kung napansin niyo yung mga kapatid, no, ano lang, conspiracy theory lang. Yung ininject doon sa kapatid, no? Doon sa kapatid ni Kim Jong-un. No, may posibilidad na bakit nakapasok yung klaseng chemical na yon. I-stricto talaga yung mga airport. Pero kung makapasok itong mga ganito na hindi naman siya kabilang sa mga bawal, so pwede. So if in case tinatawag talaga itong ginagamit talaga ito sa mga terorista sa pagpatay sa mga taong gusto nilang patayin, no? Kasi madali lang ipuslit, madali lang kahit bitbitin. Okay. Function in humans. Albumin is primarily synthesized in the liver. So doon yun sa kanina sa albumin
albumin mga kapatid, sa plant albumin. How about dito sa human albumin? Saan ito, anong organ ng ating katawan na mag-produce ng albumin? Albumin is primarily synthesized in the liver. So ang liver po ang producer, manufacturer nitong albumin, and serves as a carrier protein for various substances in the blood, including hormones, fatty acids, and certain drugs. It helps to maintain the oncotic pressure of the blood, preventing fluid from leaking out of blood vessels into surrounding tissues. So isa din yan sa kanyang function, no? Albumin also contributes to the transport of important molecules such as bilirubin, calcium, and certain medications. Ito yung picto or ano sa ating katawan base sa mga pag-aaral. The main physiologic function of albumin is to maintain colloid osmotic pressure. But in the past few years, many other functions have been recognized. This include ligand binding and transport of various molecules in addition to antioxidant and anti-inflammatory actions. These functions of albumin could be applied to various clinical situations, including septic shock, patients with cirrhosis, especially those in the advanced decompensated stage, exhibit effective arterial hypovolemia and are prone to the development of sepsis, yung pagkakaano sa ating dugo. Albumin is essential for maintenance of plasma colloidal osmotic pressure, prevention of edema or swelling, and transport of certain drugs and nutrients. Neutralization of free radicals. So ito yung function ng albumin sa ating katawan. So ano ang what part of liver makes albumin? Albumin is a protein synthesized by hepatocytes. So base dito sa picture mga kapatid, itong maliliit na may pagka bluish color at circle, yan po ang tinatawag na hepatocytes. Siya po ang nagpalabas o nagproduce ng albumin sa ating katawan in the liver and excreted in very high quantities in the blood. So kaya ang ating dugo, makikita talaga ang albumin. Why does the liver produce albumin? Your liver makes albumin. Albumin keeps fluid from leaking out of your bloodstream. It also helps vitamins, enzymes, hormones, and other substances circulate throughout your body. Your healthcare provider might order an albumin blood test if they think your liver or kidneys aren't working as they should. So yun po, no? Why does the liver not produce albumin? Bakit may pagkakataon o may sitwasyon na ang ating atay ay hindi na makapag-produce o manufactured ng albumin? Yung hepatocytes natin. Some of the most common causes of the syndrome include liver failure. The liver manufactures albumin. So albumin tests are often a part of liver functioning checks. Many diseases can cause liver failure, including cirrhosis, liver cancer, hepatitis, alcohol-related liver disease, and fatty liver disease. So yun po ang mga rason kung bakit kadalasan ang rason na hindi makapag-produce or manufactured ang ating hepatocyte sa ating atay dahil sa ganitong mga karamdaman. So
tama talaga ang ating anong tawag dito? Ang ating lecture, no, sa ating iglesia na bawal ang alkohol dahil isa din ito sa rason kung bakit ang ating atay hindi na makapag-produce ng albumin. No? So ito na. Pag kulang na talaga, i-injikan sa doktor ang pasyente ng ganitong klaseng medisina. No? Yung tinatawag na albumin or human injection. Albumin human injection is also used to treat albuminemia. Ibig sabihin, hypo, mababa, albumin, mababa sa albumin. Sa kanya, yung tinatawag na MIA, sa kanyang dugo. So yun po, no? Mababa ng albumin ang kanyang dugo. So kailangan na ang doktor mag-facilitate ng pag-inject nitong albumin, mga kapatid. In patients with severe injuries, infections, and pancreatitis, swelling of the pancreas that cannot be quickly reversed, and when nutritional supplements have been given but did not work. Kung hindi naman mag-function yung kahit pa ano pang kain yan ng matataas na albumin. So, i-injika na siya, mga kapatid. Katulad din yan ng vitamin C. Pag masyadong mababa tayo sa vitamin C at magkakasakit na tayo, so papakainin tayo ng mga prutas na mga matataas sa vitamin C, pero pag hindi talaga kaya at kailangan na ng iyong katawan, so i-injikan ka na ng vitamin C. Tulad din ng albumin, mga kapatid. Ano naman ang mga halaman na mataas po at mayaman sa albumin? Plants that are rich in albumin include legumes such as soybeans, peanuts, lentils, and chickpeas. So, para po na hindi tayo magkakaano sa titingnan din natin kung pwede ba sa atin itong mga legumes na ito, mga kapatid. These plants store albumins in their seeds where it serves as a source of amino acids for the developing seedling. Other plant sources of albumin include grains like wheat and rice, as well as certain vegetables like spinach and broccoli, although in lower concentration compared to legumes. So ito sila, meron mang albumin pero mas mababa siya kaysa doon sa mga legumes. So samantalang dito lang muna tayo, mga kapatid, at sa susunod po ay dito tayo sa globulins. Ano naman ang gamit ito sa ating katawan? At bakit ang ating katawan hindi na naman makapag-function, ng ganitong klase ng proteins. So maraming salamat po sa inyong pag-antay ng mahaba. 9:41. Parang tulog na ata lahat. Kumusta po kayo dyan, mga kapatid? Kikinig po. Nandiyan po ba kayo? Buhay pa rin. Sana ay may nakukuha kayo na karagdagang impormasyon sa ating pag-aaral ngayon. Marami po, Dok. Marami, Dok. Maraming albumin. So kung kailangan ng albumin, mga kapatid, so kain lang ng nitong mga legumes. So marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Ibigay ko na po sa ating supervisor ang uh, 20 lang pala tayo, mga kapatid.
Buti nakapasok ulit si si Pastor Chavez kanina. Doc Terry. Yes, Doc. Mayo kay nakasulod na balik si Kuan si Pastor Chavez. Sabes? Oh, Oo. Ako siya ging na ma-appeal ka kay doktoral ra ba ni? Niya gwapo ra ba? mao lagi di mangyapon siya maka-attend sa graduation kay bawalan man siya. Oh, sige lang basta kay bisag di ka atong graduation basta mo graduate lang yapon siya. Mahinoon. Oo, Basta mo comply lang. Sayang po, sayang di siya mo kuan. Kay gamit kayo ni sa atong ministry. Talagang gamit talaga itong natin, itong phytoscience sa ating mga health lectures Yes. natin mga kapatid. Kasi tinuturoan natin ang community na babalik tayo sa natural. So kailangan natin ng karagdagang kaalaman patungkol dito sa mga halaman. Kaya mas lalong anong tawag dito? May impact yung pagtuturo natin sa community. Kasi ano na natin ipapasok na natin yung mga halaman, yung mga available na accessible sila sa halaman na nasa kanilang nasa kanilang mga bakuran lamang na sa matagal na panahon na kanila lang inaapak-apakan, pero nung naggawa ng lecture sa kanilang barangay, no? So maano natin, matutulungan natin silang babalik sa natural na pamaraan. Pasensya na po sa mga kapatid natin dito na mga Tagalog. Ay kay marunong pa kayo magbisaya din magbisaya